Tama na po, Chong. Bakit niyo po sinasaktan ng kapatid ko? Ang bata-bata pa ni Santi. Ikaw naman, Nay. Pinapanood niyo lang ginagawa sa anak niyo. Anong klaseng ina kayo? Hoy! Dinidisiplina ko lang ang kapatid mo. Lumalaking matigas ang ulo. Disiplina? Halos patay niyo sa gulping kapatid ko ah. Ano ba, JR? Nagiging bastos ka nang sumagot sa tiyong mo ah. Dinidisiplina nga lang niya ang kapatid mo. Sa tingin mo kaya, papayagan kong patayin niya ang kapatid mo sa mismong harapan ko? Lagi naman kayong kampi sa lalaking yan eh. Mula nang iuwi niyo siya rito, wala na kayong nakikitang tama kundi si Chong. Talagang palang bastos manalita tong anak mo ah. Bakit? Meron ka na bang imay pagmamalaki, ha? Ano? Huwag mo ako may tulak-tulak. Sampid ka lang naman dito sa bahay namin eh. Ang yabang mo ah. Akala mo kung sino ka na. Baka gusto mong makatikim sa akin. Tama na yan. JR, humingi ka ng pasensya sa tiyong mo. At huwag mo nang uulitin na sumagot-sagot sa kanya. Hindi, Nay. Hindi ako hihingi ng pasensya sa lalaking yan. Sino ba siya? Di wag. Ang yabang mo ah. Baka nakakalimutan mo kung sino nagpapakain sa inyo sa bahay na ito. Wala kayong karapatan na sumbatan kami. Nagtatrabaho din ako para makatulong sa gastusin dito sa bahay. Pinagmamalaki mo sa akin ang kakarampot mong kita, ha? Tama na yan. Maliit na bagay lang naman ang pinagtatalunan nyo eh. Pagsabihan mo tong anak mo, Carissa. Aala mo kung sino na eh. Baka hindi ako makapagtimpi kung anong magawa ko dyan. Oo, pagsasabihan ko siya. Diyan na nga kayo. Kaya ayoko na umuwi sa bahay na ito eh. Mario, saan ka pupunta? Hayaan niyo na siya, Nay. Bakit ka ba ganyan sumagot sa tiyong mo ha? Hindi mo ba alam? Ang laki ng naitutulong niya sa atin. Kung wala siya, hindi ko na alam kung paano kayo bubuhayin. Paano hindi ko siya sasagutin? Sumusobra na siya, Nay. Pati kayo. Ano ka mo? Pati ba ako na nanay mo? Sasagutin mo rin ng pabalang? Mula po kasing mamatay ang itay eh. Isinantabi niyo na kami mga anak niyo. Anong sinasabi mong isinantabi? Kung hanggang ngayon galit ka pa rin dahil nag-asawa agad ako, ginawa ko lang yon dahil hindi ko alam kung paano kayo bubuhayin ng mga kapatid mo. Kailangan ko rin ng katuwang sa buhay. Sana po tinanong niyo muna kami kung gusto ba namin na mag-asawa kayo ulit. Bakit ko pa kailangan magpaalam sa inyo? Anak ko lang kayo. Kaya po ba inalisan niyo na rin kami ng karapatan sa bahay na ito? Halos si Chong na lang po nasusunod sa bahay na ito eh. Natural lang yun. Dahil ang tiyong mo naghahanap buhay sa bahay na to. Kumikita naman po ako eh. Tumutulong din po ako dito. Gasino lang ba ang kinikita mo? Ano? Pupurgahin mo kami sa puro sardinas? Yun lang ang kayang bilhin ng pera mo. Sana naman po pahalagahan niyo rin ang sakripisyo ko at paghihirap sa pamilya natin. Pinapahalagahan ko naman ah. Masyado nyo lang kasi akong pinaghahanapan. Lagi kayo nakikipagkompetensya sa tiyong nyo. Intindihan mo kasi na iba ang relasyon ko sa inyo at sa tiyong nyo. Huminga na lang ako ng malalim. Itinikom ko na lang din ang bibig ko. Baka kasi kung ano pa ang masabi ko kay inay. Ilang beses ko na rin kasing narinig ang mga ganong katwiran. Kailangan di umano nito ng katuwang sa buhay. Samantalang sa loob ng 2 taon na kanilang pagsasama, mabibilang ang ginagawa ni Chong sa pagbibigay sa amin ng pera. Madalas kulang pa rito ang kinikita sa pagkakarpintero. Napupunta lang halos sa bisyo nito. Niyaya ko na lang ang kapatid kong si Santi na lumabas ng bahay. Nang banggiting ko na bibili kami ng ihaw-ihaw sa kanto, tsaka lang siya tumigil sa pag-iyak. Doon na rin namin hihintayin sina Lily at Ira na hindi pa dumarating galing sa eskwelahan. Mula nang mamatay ang itay namin, may ilang taon na rin ang nakakalipas. Ginampanan ko na ang tungkulin niya sa pamilya namin. Tumigil na ako sa pag-aaral at naghanap ng mapapasukang trabaho. Akala ko sapat na yun para kay inay. Kaya ganun na lang ang gulat naming magkakapatid nang iuwi niya si Mang Mario sa bahay namin. Walang nagawa ang mga protesta naming magkakapatid. Sa huli, ang kagustuhan pa rin nilang nanaig.
Halagang 50 pesos ang binili kong ihaw-ihaw para sa hapunan namin. Ilang sandali lang, dumating na rin ang 2 kong kapatid galing sa eskwelahan. Pagdating sa bahay ay nagsaing na si Lily. Habang si Ira ay inaasikaso na muna ang paglalaban ng kanilang uniforme na isusuot para bukas. Yan lang bang binili mong ulam? Kakasya ba sa atin yan? Pasensya na po, Nay. Matumal po kasi ang kita ngayon sa pangangalakal eh. Marami na kasi akong kakompetensya. Kung sinunod mo lang ba ang payo sa'yo ng tiyong mo, edi sana hindi ka nagtsatsaga sa kakarampot mong kita. Ang inaalok naman po niyang trabaho nasa malayo eh. Alam niyo naman po hindi ko kayang iwan ng mga kapatid ko. Nasa kabilang bayan lang naman ang trabaho. Lingguhan naman ang uwi mo dito sa atin. Tsaka sa tingin mo ba pababayaan ko ang mga kapatid mo? Bakit hindi na lang po si Chong ang magtrabaho doon? Bakit ba akong pinipilit niya? May trabaho naman kasi ang tiyong mo dito. Tsaka mabuti na nga yung malayo ka muna dito sa atin. Lagi na lang mainit ang dugo niyo sa isa't isa eh. Kaya lang naman po ako nagagalit dahil sa pagmamaltrato niya sa mga kapatid ko. Lalo na po kay Santi. Alam niya naman po na may kapansanan ng bata eh. Kailangan ng kapatid ko ang kalinga, hindi ang saktan. Di ba ipinaliwanag ko na nga sa'yo na dinidisiplina lang niya ang kapatid mo? Lumalaki kasing matigas ang ulo eh. Tapos kinukonsinti mo pa. Kahit ano pa ang sabihin niyo, wala siyang karapatan na saktan ng kapatid ko. Sa susunod na saktan niya uli si Santi o kahit sino sa mga kapatid ko, hindi ko na yung palalampasin pa. Kaya ka nasasabihan ng tiyong mo na barumbado eh. Dahil sa ganyang pananalita mo. Hindi po ako makakapagsalita ng ganito kung maayos po ang pakikitungo niya sa inyo at sa mga kapatid ko. Kapag binabastos mo ang tiyong mo, parang binabastos mo na rin ako. Pasensya na po kayo, Nay, kung ganun po ang nararamdaman niyo. Wala naman po akong intensyon na bastusin kayo eh. Hindi sumabay si Inay sa hapunan. Sabi niya hihintay na lang niya si Chong. Lumabas na lang siya ng bahay para hintayin ang asawa. Habang kumakain kami, panaka-naka akong nagtatanong kina Lily at Ira tungkol sa pag-aaral nila. Nauwi rin sa masayang kwentuhan ang aming usapan. Sa mga ganong pagkakataon, hindi ko maiwasan na maalala ang Itay. Kahit gaano kasi siya kapagod sa trabaho noon, may oras pa rin siya makipagkwentuhan sa amin. Hindi katulad ng Inay, hindi malambing sa amin. Hindi rin siya maasikaso. Pagkatapos ng hapunan, ako na lang ang nagligpit ng pinagkainan namin. Pinapasok ko na ang 3 kong kapatid sa kwarto. Maaga pa kasi ang pasok ng 2 bukas. Nay, hindi pa po ba kayo papasok? Mamaya na, hinihintay ko pa ang tiyong mo eh. Baka po umagahan na naman ang uwi yun. Mabuti pong kumain na kayo. Tinirahan po namin kayo ng ulam. Hindi pa naman ako nagugutom. Baka kasi biglang dumating ang tiyong mo. Wala siyang datnan na pagkain. Paano po? Matutulog na po ako. Maaga pa po kasi ako bukas eh. O sige, ako na lang ang bahalang magsara ng pinto. Tumalikod na ako at pumasok sa loob ng bahay. Sa kwarto magkakasama kaming natutulog. Sina Lily at Ira ay sa papag nakahiga. Samantalang kami ni Santi ay sa sahig. Napasukan kong tulog na ang 2 maliban kay Santi. Sadya talagang hinihintay niya akong mahiga sa tabi niya. Nang mahiga na ako sa banig na nakalatag, agad siyang yumakap sa akin at sumenyas na kutkutan ko siya sa ulo niya na ginawa ko naman. Ilang sandali pa, mahimbing na siyang natutulog. Ako naman kung kailan hinihila na ng antok. Tsaka ako naman narinig ang pagdating ni Chong. Huwag ka nga maingay dyan. Baka mamaya magising pa ang mga bata. Ano kung magising? Ang aga-aga pa naman ah. Ang mabuti pa mahiga ka na lang. Hindi pa nga ako kumakain eh. Patutulugin mo na kaagad ako? Ano ba yan, Carissa? Hindi pa ba? Akala ko naman kumain ka na sa pinuntahan mo. Ano bang ulam natin?
Bumili ng ihaw-ihaw sa kanto si JR kanina. Teka, paghahain kita. Bilisan mo naman. Kanina pa ako nagugutom eh. Nagugutom ka na pala, bakit kasi ngayon ka lang umuwi? Pwede ba, Carissa? Huwag mo kong umpisahan. Pasensya ka na. Sige, kumain ka na. Akala ko naman ang daming biniling ulam ng anak mo. Pinagkasya lang niya kasi ang kita niya ngayong araw eh. Ang yabang din kasi ng anak mo eh. Manang-mana sa ama niya. Nagtitiis sa kakarampot na kita niya sa pangangalakal ng basura. Eh kung siya ba naman tinatanggap ng alok ng kumpare ko na magtrabaho sa kabilang bayan, di sana hindi lang ganito ang mabibili niyang ulam. Hindi niya kasi maiwan ang mga kapatid dito, lalo na si Santi. Alam mo naman na malapit sa kanya ang bata. Ang sabihin mo, walang pangarap ang anak mong yan. Kontento na sa trabaho meron siya. Hindi man lang niya naisip na lumalaki ng gastos dito sa bahay. Kakausapin ko ulit si JR. Natanggapin na ang alok na trabaho ng kaibigan mo. Aba dapat lang, para mabawasan naman ang palamunin dito sa bahay na ito. Nagbibigay naman kahit papaano si JR ng panggastos dito sa bahay. Nagbibigay ba kamo? Ano? Bang 1 kilong bigas at 1 sardinas? Masaya na sa ganon? Kukumbinsihin ko na lang ulit si JR. Napayukom na lang ako ng kamao sa narinig kong pag-uusap ng aking ina at ng kanyang asawa. Dahan-dahan akong bumalik sa pagkakahiga. Tuluyan na ring nawala ang antok ko. Buong gabi tuloy nawala akong tulog. Kahit puyat, maaga pa rin akong bumangon. Pinag-igib ko na ng tubig na pampaligo ang 2 kong kapatid. May kalayuan din kasi ang poso sa amin. Nang makapasok ang 2, pinakain ko lang si Santi at ako naman ang nag-asikaso ng sarili para mga lakal ng araw na yun. Nagkape lang ako ng araw na yun na nakasanayan ko na. Aalis ka na ba? Opo. JR, hanggang kailan ka mga ngalakal? Di ba sabi mo nga meron ka ng kakumpetensya? Bakit hindi mo subukan na maghanap ng ibang mapagkakakitaan? Naghahanap naman po ako. Kaso wala po akong makuhang trabaho. Alam niyo naman po na malit na baryo lang ang lugar natin. Bakit kasi ayaw mo pang tanggapin ng inaalok na trabaho sa'yo ng tiyong mo? Nay, ilang beses ko po bang sasabihin sa inyo na hindi ko kayang malayo sa mga kapatid ko? Lalo na kay Santi. Kasi nahihirapan na rin ng tiyong mo sa mga gastusin dito sa bahay Magkano lang po bang ambag niya dito sa bahay? Kung nagrereklamo na po siyang nahihirapan, mabuti pa pong umalis na lang siya dito sa bahay natin. Makinig ka sa akin. Kung hindi ka magtatrabaho, mapipilitan akong patigilin sina Ira at Lily sa pag-aaral para sila na lang ang maghanap buhay. Hindi niyo magagawa yan. Gusto niyo po na maranasan nilang hirap ng buhay? Hindi na nga po ako nakapagtapos Gusto niyo sila rin hindi makapagtapos ng pag-aaral? Dagdag gastos lang naman kasi ang pag-aaral na yan Bakit po ba kayo nagrereklamo? Hindi naman po kayong tumutulong sa pagpaparal sa kanila. Ako naman po nagbibigay ng baon nila araw-araw. Sinasabi mo bang wala akong kwentang ina sa inyo, ha? Imbis na nag-asawa po kasi kayo, sana sinubukan niyo na lang maghanap ng trabaho para sa amin. Anong gusto mo? Maglabandera ako at pumasok na kasambahay? Marangal na trabaho po ang mga binabanggit niyo. Nung nabubuhay pa ang tatay niyo, hindi niya ako pinaghanap buhay. Tapos sasabihan mo ko ngayon na magtrabaho ko para sa inyo? Matagal na pong patay ang itay. Tsaka po, responsibilidad niyo po kami mga anak niyo na buhayin. Anong gusto mo? Magpakakuba ako sa pagtatrabaho? Sa wala nga akong alam na trabaho. Mabuti pa ang ibang nanay. Lahat gagawin para sa mga anak nila. Pero kayo... Huwag mo nga akong kinukumpara sa ibang nanay dyan. Kung gusto mo, magpaampong ka sa kanila. Total sila naman pala magaling na nanay para sa'yo. Ang sa akin lang naman po bakit hindi niyo sila gayahin? Sa hindi ko kaya nga magtrabaho Bakit ba hindi ka makaintindi? Mula ng araw na nagtalo kami ni nanay, bihira na lang niya akong imikin. Nakokonsensya naman ako dahil sa mga nabitiwan kong salita.
Kahit naman nakikita ko kung gaano kabuti ang ibang ina sa kanilang anak, hindi ko pa rin magagawang ipagpalit siya. Dahil sa kagustuhan kong kumita ng malaki, kung saan-saan na ako nakarating sa pangangalakal ko. Kaya naman ginabi na ako sa pag-uwi ng araw na yun. Magkaganon man, sobrang saya ko pa din dahil malaki ang maiuwi ko sa bahay. Malayo pa lang ako, ay dinig ko na ang sigawan at mga palahaw sa bahay namin. May mga kapitbahay din na nakikiusyoso. Pero walang nagtatangkang mangialam. Biglang umahon sa dibdib ko ang matinding kaba at nagmamadali akong humakbang papasok sa bahay namin. Naabutan kong umiiyak ang 3 kong kapatid habang magkakayakap. Sa kwarto ay naroon ng inay habang nagmamakaawa kay Chong. Biglang nagdilim ang paningin ko. Isang malakas na suntok ang ibinigay ko kay Chong. Bumalandra ito sa dingding ng bahay. Nilapitan ko siya at akmang bibigwasan ulit. Pero mabilis nitong nailaga ng kamao ko. Umawat naman ang inay sa pamamagitan ng pagyakap niya sa bewang ko. Bitiwan niyo ako! Tuturuan ko siya ng leksyon! Hindi ako papayag na saktan niya kayo! Tama na! Hayaan mo na siya! Mario, umalis ka na muna! Hindi pa tayo tapos! May araw ka rin sa akin! Huwag kang umalis! Duwag! Bumalik ka rito! Sinabi nang tumigil ka na! Hayaan mo na lang ang tiyong mo! Ano ba kayo, Nay? Sinasaktan na nga kayo ng lalaking yun, pinagtatanggol niyo pa rin. Kasalanan ko naman kasi kung bakit nagalit ang tiyong mo. Kahit na po, wala pa rin siyang karapatan na saktan kayo. Mula ngayon, hindi na siya pwedeng tumungtong sa bahay natin. Wala kang karapatan na pagbawalan ng tiyong mo na bumalik dito. Bahay ko to. Ako ang masusunod kung sinong titira dito. May karapatan din kami sa bahay na ito. Si tatay nagpundra sa bahay na ito. Oras na hindi bumalik ang tiyong mo. Hindi kita mapapatawad. Tandaan mo yan. Naiiling na lang ako sa tinura na yun ng inay. Lalo ko napatunayan na mas mahal niya talaga ang tiyong kesa sa aming mga anak niya. Mula nga noon, hindi na bumalik sa bahay si Chong. Malimit na din natulala ang inay at lagi lang nakatingin sa labas ng bintana. Batid naman namin na hinihintay pa rin niya ang pagbabalik ni Chong. Tuwing nangangalakal ako, naririnig ko sa mga kaibigan nito na bumalik na raw ito sa bahay ng mga magulang niya. Madalas din daw na nasa kabaret ito sa kabilang barangay, kasama ng mga kaibigan nito. Kahit nasasaktan ako sa nakikita ko kay inay, mas gusto ko na rin na hindi na bumalik ang tiyong sa buhay namin. Kaya ganun na lang ang gulat ko nang madatnan nito sa bahay namin. Anong ginagawa mo rito? JR, huminahon ka lang muna. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ipagtatanggol niyo na naman po ba ang lalaking yan? Pagkatapos kanyang saktan? JR, bigyan mo sana ako ng isa pang pagkakataon. Nagbago na ako. Napag-isip-isip ko kasi na hindi ko kayang mawala ang inay mo. Tayo na ang pamilya ko. Sa tingin mo maniniwala ako sa iyo, ha? Ano ba, JR? Hayaan mo ng anak mo, Carissa. Hindi ko naman siya masisisi. Pero patutunayan ko na totoong nagbago na ako. Sa ngayon, hindi kita pipilitin na patawarin ako sa mga nagawa ko. Tinitigan ko si Chong para makita ang sinseridad sa mga sinasabi niya. Pero umiwas lang siya ng tingin sa akin. Matalim naman ang titig sa akin ni inay na may kasama pang pagbabanta. Walang imik na iniwan ko na lang sila doon. Tumuloy na lang ako sa kwarto namin magkakapatid. Sumunod naman si Ira at sinabi sa akin na hindi rin ito naniniwala na nagbago na ang amain namin. Sa mga nagdaang araw, nakita ko naman ang pagbabago kay Chong. Tuwing sasahod dito sa trabaho, ibinibigay na nito lahat ng sahod kay inay. Siya na rin ang laging nag-iigib at nagsisibak ng kahoy na ginagamit namin na panggatong.
Madalas tuwing uuwi ako, nadadatnan ko silang magkalaro ni Santi. Oh, nandiyan ka na pala. Magmerienda ka na muna. May biniling turon ng tiyong mo sa naglalako. Nasaan po pala ang Chong ngayon? Di ba wala naman siyang trabaho kapag araw ng linggo? Nagpaalam kanina kung pwedeng pumunta siya sa birthday ng kumpare niya. Gusto nga akong isama eh. Sabi ko siya na lang. Hindi ko naman kasi kilala yung kumpare niyang yun eh. Mukhang nagbago na nga talaga ang Chong. Dati naman hindi siya nagpapaalam sa inyo. Alam kong mahirap paniwalaan. Pero nakikita mo naman siguro ang laki ng pinagbago niya. Kaya sana maging mabait ka na sa kanya. Pagsabihan mo rin ng mga kapatid mo. Sana nga po tuloy-tuloy ng pagbabago niya. Ayoko lang po kasi nasasaktan kayo eh. Hindi na ulit gagawin ng tiyong mo ang ginawa niya sa akin dati. May tiwala ako sa kanya. Nay, mas minahal niyo po ba siya kaysa kay Itay? Iba ang pagmamahal ko sa tatay ninyo. Kahit ano man ang mangyari, mananatili nang nasa puso ko ang tatay nyo. Alam kong masama pa rin ang loob nyo sa akin. Pero balang araw, maiintindihan nyo rin ako. Opo, Nay. Naintindihan ko naman po kayo eh. Huwag po kayong mag-alala. Pakikitunguhan ko na po na maayos si Chong. Salamat anak. Kung alam mo lang kung gaano mo ako pinasaya. Gaya ng pangako ko kay inay, pinakitunguhan ko na ng maayos ang Chong. Sa kabila ng mabuti niyang pakita sa akin, mabigat pa rin ang loob ko sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Kahit ang dalawa kong kapatid na dalagita ay ganun din ang nararamdaman. Lalo na si Ira. Kapag nasa paligid lang ang Chong, napapansin kong hindi siya mapakali. Nang tanungin ko naman siya, sabi lang niya na wala lang talaga siyang tiwala dito. Minsan umuwi ako ng gabi. Nadatnan ko ang inay na akala ko akong hinihintay. Yun pala hindi pa dumarating ang Chong. Araw yun ng Sabado at sahod nito. Baka naman po natagalan lang sa pagpapasahod sa kanila. Kaya hanggang ngayon wala pa rin. Ang sabi niya kasi kanina bago umalis, kalahating araw lang daw sila pinapapasok ng may-ari nung ginagawa nilang bahay. Wala na daw kasing materyales, kaya pasasahuran na lang sila ng maaga. Hindi po kaya napasabit sa inuman? Bihira nang uminom ang Chong mo Tsaka sana nagpaalam siya kanina sa akin. Baka lang naman po. Nay, sa loob na lang po kayo ng bahay maghintay. Malamok po dito sa labas eh. Dito na lang ako. Pumasok ka na sa loob at kumain. Kumain na po ba kayo? Ang mga kapatid mo lang. Hindi rin kasi ako makakain hanggat wala pa ang Chong mo. Sige po, Nay. Mayroon ko na muna kayo. Tumango lang sa akin ng inay habang hindi inaalis ang tingin sa may daan. Ako naman naiiling na lang na pumasok sa loob ng bahay. Naabutan kong naglalaro si Santi at ang dalawa naman ay nag-aaral. Napangiti na lang ako sa nakikita kong kasipagan sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Matapos kong guluhin ng buhok ng kapatid naming bunso, dumiretso na ako sa may kusina at saka kumain. Dahil sa pagod sa maghapon, gusto ko sanang maagang matulog. Nagpaalam ako sa mga kapatid ko na mauuna na ako sa kanila. Maghahating gabi na nang maramdaman ko ang pagyugyug sa akin ng inay. Sumenya siya na sumunod sa kanya sa labas ng kwarto. Bumangon naman ako. At saka naghihikab pang humakbang palabas. Hanggang ngayon kasi wala pang Chong mo Baka pwede mo siyang sunduin. Pero Nay, maghahating gabi na. Tsaka uuwi din naman si Chong. Baka kasi may nangyari na sa Chong mo Kung totoo pong may nangyaring masama sa kanya, di sana meron na nagpunta rito para magbalita sa atin. Tingin ko po, nasa inuman lang si Chong. Kung totoo nga nasa inuman siya, baka sa sobrang kalasingan hindi na siya makauwi. Nay, matanda na po si Chong. Alam niya nang ginagawa niya. Ang mabuti pa po matulog na kayo. Bukas tiyak na nandito na rin siya. Matulog ka na ulit. Ako na lang ang maghahanap sa Chong mo.
Ako na lang po maghanap kay Chong. Kukunin ko lang po yung flashlight. Tuluyan nang nawala ang antok ko. Nagsuot lang ako ng jacket at saka lumabas na ng bahay. Bahagya pa akong nangaligig sa ginaw nang biglang umihip ang malakas na hangin. Inon ko na ang dala kong flashlight at tinalunton na makitid na daan papunta kay Mang Kulas. Malakas ang kutob ko na nandun lang ang Chong at nakikipag-inuman. Habang daan nakasalubong ko si Aling Dayang, hindi ko maiwasan ang pangatugan ng tuhod. Lalo't batid ko ang usap-usapan ng mga taga rito tungkol sa matandang babae. Ayon sa usap-usapan, immortal daw di umano ito o walang kamatayan sabi ng iba. Naniniwala din ng ilan na isa itong mabagsik na mangkukulam. Kaya walang nangangahas na mga taga rito ang makipaglapit dito. Sa kabila ng naririnig ko sa kanya, hindi naman ako naniniwala. Dahil wala namang magpatotoo sa mga sabi-sabi tungkol dito. Pero hindi ko maiwasan na kabahan na makita siya sa ganung oras. Magandang gabi po, Aling Dayang. Malalim na po ang gabi ha. Bakit po nandito po kayo sa labas ng bahay? Gusto ko lang maglakad-lakad. Ganun po ba? Sige po, mauna na po ako sa inyo. Sandali lang iho. Wala kinakulas ang amain mo. Mag-aaksaya ka lang sa pagpunta roon. Ho? Nasaan po kaya siya? Nag-aalala na po kasi sinay sa kanya eh. Naroon siya sa kabaret sa kabilang baryo. Kaya umuwi ka na sa inyo. Bukas nyo na lang siya hintayin. Ay, ganun po ba? Salamat po sa inyo. Dito ka na dumaan pa uwi sa inyo. Delikado kung babalik ka pa sa dinaanan mo. Sige po, salamat po ulit. Mauna na po ako sa inyo. Siya nga pala. Ingatan mo ang dalawa mong kapatid na dalaga. Hindi na ako nakapagtanong pa nang bigla na lang tumalikod si Aling Dayang. Napakabilis ng lakad nito. Habang pauwi ako, laman ng isip ko ang huling sinabi ng matandang babae. Hindi rin mawala ang kaba ko sa dibdib ko. Yun kasi ang kauna-unahan na nakausap ko siya. Sa kabila ng pagiging misteryosa niya, nararamdaman ko na mabait naman pala siya. Pagdating sa bahay, nag-aabang na sa may pintuan ng inay. O bakit hindi mo kasama ang Chong mo? Wala po siya kina Mang Kulas eh. Ha? Nasaan kaya ang Chong mo? Hindi kaya may masama na nangyari sa kanya? Wala pong masamang nangyari sa kanya. Nasa kabaret lang po siya sa kabilang baryo. Ano ka mo? Kabaret? Sino naman ang nagsabi niyan sa'yo? Si Aling Dayang po. Nakasalubong ko po siya kanina eh. Ha? Yung matandang yun na nagsabi sa'yo? At naniwala ka naman? Baka naman po totoo yung sinasabi niya. Matagal ko na po kasi nadidinig na laging ang nagpupunta doon si Chong. Kasama ng mga kaibigan niya. Hindi magagawa ng Chong mo ang sinasabi ng matandang yon. Kausapin niyo na lang po si Chong bukas pagdating niya. Paano nga kung may masama nangyari sa Chong mo? Kaya hindi pa siya umuwi hanggang ngayon. Ipagdasal na lang po natin na walang masamang nangyari kay Chong. Tinitigan lang ako ng inay. Nang hindi na siya umimik, nagpaalam na ako na babalik na sa pagtulog. Nang nasa higaan na ako, hindi naman ako makatulog agad. Hanggang inabot na ako ng liwanag. Parang pinupukpok ng martilyo ang ulo ko nang bumangon ako. Wala na rin sa tabi ko si Santi. Nang lumabas ako sa kwarto namin, naabutan ko si inay sa sala. Mukhang wala rin siyang tulog. Hindi pa po ba dumarating si Chong? Ay, hindi pa nga eh. Baka nga nasa kabaret lang siya. Tanungin niyo na lang po siya mamaya pagdating. Tumuloy na lang ako sa kusina para magtimpla ng kape. Habang humihigop sa tasa, hinihilot ko naman ang sentido ko. Hindi na lang din ako umalis ng araw na yun para mga lakal. Nakipaglaro na lang ako sandali kay Santi. Bago nagsabi na iidlip lang ako.
Nagising ako nang makarinig ng mga boses na nagtatalo. Bumangon ako at nakita ko nga nag-aaway ang inay at Chong. Tama palang sinabi ni Aling Dayang. Nandun ka lang pala sa kabaret. Ang matandang yun ang nagsabi sa'yo? Oo, siya nga. Nag-aalala pa naman ako sa'yo. Tapos nagpapakasaya ka lang pala sa mga babae sa kabaret. Nahihiya kasi akong tumanggi sa katrabaho ko eh. Birthday niya kasi. Intindihin mo naman ako. Minsan lang naman eh. Sana naman lang kasi nagpaalam ka. Para hindi ako nag-aalala na baka may masamang nangyari sa'yo. Pasensya ka na, Carissa. Promise, hindi na mauulit. Ewan. Ikaw na nga tong sinusuyo eh. Nagpapakipot ka pa eh. Hindi ako nagpapakipot. Masama ang loob ko. Bahala ka na nga dyan. Pasalamat ka nga, inuuwian pa kita eh. Saan ka na naman pupunta? Kauuwi mo lang ah, Mario! Tuloy-tuloy lang na umalis ang Chong nang hindi man lang pinansin ang pagtawag ng inay. Napahagulgol naman ang aking ina habang sapon ng dalawang kamay ang mukha niya. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng inis kay Chong. Mukhang tama nga ang kutob ko. Hindi pa nga talaga siya nagbabago. Nilapitan ko na lang ang inay at niyakap para kahit papano gumaan ang kanyang pakiramdam. Nang sumunod na araw, bumalik na sa dating pag-uugali si Chong. Pakitang tao lang pala ang kunwari na pagbabago nito. Isang gabi na wala pa ito, muli akong pinakiusapan ng inay. Nasunduin ito kay Namang Kulas. Sigurado daw siya na nandun ang Chong dahil nagsabi ito na makikipag-inuman sa kumpare. Walang nagawa na sumunod na lang ako. Pagdating nga sa bahay ni Mang Kulas, nadatnan kong lasing na lasing ito habang nagsasayaw kasamang isang babae na nakasuot ng maiksing damit. Ayaw pa sana niyang sumama sa akin, pero pinilit ko lang. Kahit kailan talaga. Kontrabidi ang nanay mo sa kaligayahan ko eh. Nag-aalala lang si inay sa inyo. Kaya pinasundo niya po kayo sa akin. Ang sabihin mo, KJ talaga ang nanay mo. Palibasa kasi, walang alam sa pagsasaya. Ayaw ba lang niya kasing makisalamuha sa mga tao eh. Sinasama ko naman. Siya tong ayaw eh. Nasanay na po ko siyang inay na nasa bahay lang po talaga siya. Huwag mo nga mabanggit-banggit ang tatay mo. Wala rin kwenta ang ama mo eh. Buti nga sumakabilang buhay na siya eh. Respeto naman po kay tatay. Patay na po siya eh. Respeto ba ka mo? O ikaw nga eh. Wala kang respeto sa akin bilang bagong asawa ng nanay mo eh. Mabuti pa pong ayusin niyo lang ang pagkapit sa akin. Baka matumba tayo pareho habang naglalakad. Ayusin mo kasi ang pag-alalay sa akin. Dahil oras na matumba ako, malilintigan ka talaga sa akin. Kayo na nga sinundo eh. Kayo pa itong maraming sinasabi. Ba't sumasagot ka pa talaga ha? Aray naman Chong. Bakit naman po kayo ng babatok? O bakit ano? Ha? Gusto mo bang makatikim ulit? Hindi na ako nakasagot kay Chong na mamataan ko si Aling Dayang. Napahinto na rin ako sa paghakbang ko. Sa direksyon namin siya patungo. Si Chong naman ay inalis ang braso sa aking balikat at pilit tumayo ng tuwid. Narinig ko pa ang marahas niyang paghinga bago humakbang pasalubong sa matandang babae. Napasunod naman ako bigla sa kanya. Huminto sa tapat namin si Aling Dayang. Bahagya siyang ngumiti sa akin bago ibinalik ang tingin kay Chong. Mabuti naman nakita kitang matanda ka. Alam mo bang malaki ang atraso mo sa akin? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagsisinungaling ka pa, ha? Chong! Bakit yun naman po tinulak si Aling Dayang? Sumusobra na talaga kayo. Pati matanda pinapatulan nyo. Bakit? Bakit hindi? Ha? Siya ang dahilan kung bakit kami nag-aaway ng nanay mo nung isang araw. Kahit na po. Hindi na kayo naawa sa matanda. Para kayong walang ina.
wag na wag mo kong masasermonan dito ha. Baka dito pa lang, makatikim ka na. Mabuti pa po mauna na kayo. Kanina pa po naghihintay sa inyo si nanay. Mas gusto mo pang tulungan ng matandang hukluban na yan kesa alalayan ako sa pag-uwi, ha? Sige na, iho. Samahan mo na sa pag-uwi ang tiyong mo. Kaya niyo na po ba? May galos po kayo sa kamay at binti. Ako na pong humingi ng pasensya sa ginawa ni Chong. Hindi ikaw ang may atraso sa akin, iho, kundi ang amain mo. Siya ang magbabayad sa ginawa niya. Anong sinasabi mo dyan matanda ka, ha? Ako ang magbabayad sa'yo? Ikaw itong may atraso sa akin. Kaya ikaw ang magbabayad sa akin ng mahal. Chong, tama na po. Umuwi na tayo. Hayaan niyo lang po si Aling Dayang. Hoy, tanda! Hindi ba tayo tapos? Hinila ko na si Chong palayo kay Aling Dayang. Baka sa sobrang kalasingan nito, kung ano pa ang magawa sa matandang babae. Hindi pa rin tumitigil sa pagtutungayaw si Chong habang naglalakad kami. Wala naman sa loob ko na nilingon ko si Aling Dayang. Nandun pa rin siya sa kinatatayuan niya. Matalim ang titig nito kay Chong. Para bang may punyal na lumalabas sa mga mata nito. Hindi ko tuloy maiwasang kilabutan sa klase ng titig nito. Pagdating sa bahay, patuloy pa rin sa pagsasalita ng kung ano-ano si Chong. Pinilit lang ito ng inay na matulog na sa kanilang kwarto. At nakakabulahaw na rin kasi sa mga kapitbahay ang lakas ng boses nito. Ano ba ang sinasabi ng Chong mo na nakasalubong niyo daw si Aling Dayang? Nakasalubong nga po namin. Itinulok pa nga po niya yung matanda eh. Ha? Ginawa yun ni Mario? Opo. Nakakaawa yung matanda. Nasugatan tuloy sa braso at binti. Sana naman hindi gumanti si Aling Dayang sa Chong mo. Paano naman po gaganti si Aling Dayang? Nakalimutan mo na ba ang usap-usapan dito sa baryo natin tungkol sa matandang yun? Kwentong barbero lang naman po yata yun. Ni isa, wala naman po nagpatuloy na totoong kumakalat na kwento tungkol kay Aling Dayang. Hindi ko pa rin maiwasan na kabahan. Huwag na po kayong mag-alala. Tingin ko naman po mabait si Aling Dayang. Wala po siyang gagawing masama kay Chong. Hindi pa rin nabawasan ang pag-aalala ni inay. Nang lumipas ang mga araw, tsaka lang siya nakahinga ng maluwag nang wala naman nangyaring kakaiba kay Chong. Ako naman, noon lang napag-isip-isip na humanap ng ibang trabaho. Swerte namang natanggap akong isang boy sa isang bigasan. Kahit mabigat ang trabaho, tinanggap ko na rin kahit papano magiging permanente ang trabaho ko. Dahil nasa baryo ang bigasan, kalimitan kasi maagang nagpapahinga ang mga tao at madalang na ang nasa labas kapag gabi. Maliban sa mga nginginom katulad ni Chong, maagang magsara ang bigasan. Nang araw na yun, masama ang pakiramdam ko. Hindi naman ako nilalagnat pero mabigat ang katawan ko. Napansin naman yun ng mabait kong amo. Sinabihan ako na umuwi na muna. At huwag akong mag-alala at buo pa rin ang sasahurin ko sa araw na yun. Habang daan hindi maalis ang kaba ko sa dibdib ko. Nang matanaw ko ang bahay namin, mas lalo ko pang binilisan ng mga hakbang ko. Nasa may bungad pa lang ako ng pinto nang marinig ko ang mga impit na pag-iyak ni Ira. Naghalo-halo na ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Mabilis akong pumasok sa loob ng bahay. Sa kwarto ni na inay, naroon si Ira at nasa ibabaw niya si Chong na hubad-baro. Nagdilim agad ang paningin ko. Mabilis kong nilapitan si Chong at inalis sa ibabaw ng kapatid ko. Nanlalaki ang mga mata nito sa pagkakatitig sa akin. Marahil hindi nito inaasahan na uuwi ako na maaga ng araw na yon. Hindi ko na hinayaan na magsalita pa siya. Pinaulanan ko na agad siya ng suntok sa iba't ibang parte ng katawan niya. Dumudugo ng ilong at bibig niya. Pero ayaw ko pa rin siyang tigilan. Para
para akong mabangis na hayop na handang pumatay ng mga oras na yon. Hayop ka! Papatayin kita! Hindi kita mapapatawad! Kaya kong tanggapin ang pananakit mo sa amin ng inay! Pero hindi ang kababuyan mo sa kapatid ko! Tama na! Hindi ako lalaban sa'yo! Hindi ko na uulitin! Patawarin mo ako! Talagang hindi na! Dahil papatayin kita! Animal ka! Bakit ang kapatid ko pa? Naramdaman kong niyakap ako ng kapatid ko at pilit na inilalayo kay Chong. Dumating na rin ang inay na may dalang bayong na pinamili sa palengke. Nagulat din ito sa nadatnan. Agad nitong dinaluhan si Chong na halos hindi na maimulat ang mga mata at putok ang labi. Matalim kaming tinitigan ni inay habang nakayakap kay Chong. Anong ginawa mo sa asawa ko, JR? Talaga ba nasisiraan ka na ng baet, ha? Bago niyo kampihan ang asawa niyo, alamin niyo muna kung anong ginawa ng asawa niyo kay Ira. Mabuti na lamang dumating ako ng maaga. Ano bang sinasabi mo? Ikaw tong nadatnan kung may ginagawa sa Chong mo. Naabutan kong minumulesta ng lalaki niyan si Ira. Ano ka mo? Hindi yan magagawa ni Mario. Gumagawa ka na naman ng kwento para siraan ang Chong mo. Nay, huling-huli ko nga ang kababuyan na ginagawa ng asawa niyo. Ano ba? Anak niyo na ang muntik papahamak. Bakit pa yung lalaki niyan pa rin ang kinakampihan niyo? Totoo bang sinasabi ng mga anak ko, ha, Mario? Sumagot ka! Wala akong kasalanan. Yang anak mong umakit sa akin. Tinawag niya ako sa kwarto natin. Ang akala ko meron lang siyang ipagagawa. Maniwala ka, hindi ko magagawa sa anak mo. Ginagawa lang nila ako ng kwento para tuluyan ang mapali sa bahay na ito. Alam mong matagal nang may galit sa akin ang anak mo. Ang kapal ng mukha mo para magsinungaling. Gusto mo pang pasamayin ang kapatid ko? Tama na, JR! Tumigil na kayo! Nay, talaga bang mas paniniwalaan yung lalaking yan kaysa sa aming mga anak mo? Bakit hindi? Tingnan mo nga kung paano manamit ang kapatid mo. Kita ng kuyukot sa ikli ng shorts. Laging litaw ang pusod sa liit ng damit. Paano hindi yan mababastos? Nay, walang kinalaman kung paano manamit si Ira sa ginawa ng hayop mong asawa. Tumahimik ka na lang. Dahil kung hindi kayo titigil sa paninira niyo sa asawa ko, ipapablatter ko kayo sa barangay sa ginawa niyo sa kanya. Ganun yung baka mahal na lalaking yan para ipagpalit kami mga anak nyo? Para kayo hindi babae. Anak nyo ang muntik na mapagsamantalahan. Kami pa binabanta nyo na ibabarangay. Marami pa sana akong gustong sabihin, pero hinila na ako ni Ira na lumabas na kami ng kwarto. Walang tigil ang kanyang pag-iyak sa akin. Hindi lang pala yun ang unang beses na muntik na siyang mapagsamantalahan. Malimit daw tuwing naliligo siya. Binobosohan siya nito at maging si Lily ay nakakaranas din ng katulad ng sa kanya. Nang araw na yon nagpasya ako na umalis na lamang sa bahay na yon kasama ang 3 kong kapatid. Dalhin nyo lang ang mahalagang gamit natin. Talaga bang aalis na kayo? Iiwan nyo na akong mag-isa dito. Hindi naman kayo mag-iisa rito eh. Kasama nyo naman ang asawa nyo. Hindi pa ba sapat na muntik mo na mapatay sa bugbog ang Chong mo? Nangako naman siya na hindi nalalapit sa mga kapatid mo, ah. Hanggat nandito ang lalaking yan, hindi babalik sa dating katahimikan ng bahay na ito. Hindi rin ako mapapanatag. Ano bang gusto mong gawin ko, ha? Paalisin ang Chong mo. Sino na magiging katuwang ko sa buhay? Hindi nyo ba talaga kaya mabuhay ng walang lalaki, ha? Nandito naman kami mga anak mo. Mahal ka namin. At handang pagsilbihan kayo. Pero mas pinili nyo pa rin ang asawa mo. Magsasampa ng reklamo ang Chong mo. Wala akong magagawa para pigilan siya. Kahit saan pa kami makarating, haharapin ko siya. Hindi ako natatakot sa kanya. Umupa muna kami ng maliit na kwarto malapit sa trabaho ko. Mabuti na lang may ipon ako kahit papano. Yun ang ginagastos namin habang hindi pa ako sumasahod. Ilang beses din kami nagharap sa barangay ni na Inay at Chong.
Nagsampa rin ako ng reklamo dito sa ginawa niyang pangmomolestya sa kapatid ko. Pero mas pinaboran sila ng kapitan dahil kumpare yun ng Chong. O paano ba yan? Kailangan mo magbayad ng danyo sa akin. Ang yabang mo kasi. Akala mo kung sino ka na. Bakit naman ako magbabayad sa'yo? Kulang pa ang ginawa ko sa'yo eh. Tignan mo kung paano magsalita tong anak mo. Manang-mana sa ama. Mana talaga ako sa tatay ko. Marunong manindigan para sa pamilya. Kung nabubuhay lang ang itay ko ngayon, tiyak na kahit na anong mangyari, hindi niya kami tatalikuran ng mga anak niya. Wala na nga ang ama mo eh. Kaya wala na magtatanggol pa sa inyo. Tayo na, Carissa. Susunod na lang ako. Kakausapin ko lang ang anak ko. Bilisan mo lang ha. Sumunod na po kayo sa asawa niyo. Wala rin naman po tayong dapat pag-usapan eh. JR, ang mabuti pa humingi ka na lang ng kapatawaran sa Chong mo. Hindi ko po gagawin yon. Siya ang may malaking atraso sa amin. Nakaganti ka na rin sa kanya. Ano pa bang gusto mo? Wala na po akong gusto. Noon pa naman, nagpasa na kayo na siyang piliin niyo. Pipilitin ko pong buhay ng mga kapatid ko. Sisikapin ko na makapagtapos sila para hindi nila maranasan ang hirap na naranasan ko. Teka lang, JR. Huwag ka munang umalis. Sige na po, may trabaho pa po ako ngayon. Kahit gusto kong lingunin si inay, pinigilan ko ang sarili ko. Binilisan ko na lang ang mga hakbang ko para makalayo na sa lugar na yon. Sa nakalipas na mga araw na hindi na namin kasama ang inay, ginawa ko ang lahat para matugunan ang mga pangangailangan ng mga kapatid ko. Isinasama ko na lang si Santi sa trabaho. At kapag pauwi na galing sa eskwelahan ng dalawa, isinasabay na nila pauwi ng bahay. Napatunayan ko na kahit hindi namin kasama ang inay, masaya naman kami. Nabalitaan ko rin sa dati naming kapitbahay na napilitan na rin maglabandera ng inay dahil hindi na ito binibigyan ng pera ni Chong. Malimit din daw nilang makita na may pasa ang inay. Minsan tinaon ko na wala si Chong. Pinuntahan ko ang inay sa bahay namin. Anak, buti na padalaw ka. Ang mga kapatid mo. Nasa bahay po sila. Kumusta na po kayo? Ayos naman ako. Kayo na mga kapatid mo. Maayos din po. Dumaan ako sa tinitirhan niyo ng isang araw. Wala na pala kayo ron. Namimiss ko na kasi ang mga kapatid mo eh. Gusto ko sana makita man lang sila. May isang buwan na po kami lumipat. Umalis kami ron dahil sa panggugulo ng asawa niya sa amin. Natatakot ang mga kapatid ko na baka wala ako kapag nanggulo ulit si Chong. Kasama ang mga kaibigan niya. Ginugulo kayo ni Mario? Hindi ko alam yun ah. Kahit naman po malaman niyo eh. Wala naman po kayong gagawin eh. Tiyak nakakampihan niyo pa rin ang asawa niyo. Patawarin niyo sana ako. Alam kong hindi ako naging mabuting ina. Pero huwag niyo sanang isipin na hindi ko kayo mahal ng mga kapatid mo. Gusto ko lang po kayong kumustahin. May dala rin po akong konting pagkain. Sige po, alis na rin po ako. Salamat dito. Mag-iingat kayo ng mga kapatid mo ha. Alam ko namang mahal kami ni inay. Wala naman sigurong inang hindi minahal ang mga anak nila. Nagkataon lang na mas matimbang kay inay ang asawa niya kesa sa amin. Ramdam ko rin na kahit namimiss na kami ng inay at gusto nang makasama, mas matimbang pa rin sa kanya si Chong kesa sa amin. Pag uwi sa bahay may nakahain ng pagkain. Mula nang lumipat kami sa bahay na yun, naging panatag na ang mga kapatid ko na hindi na kami magugulo pa ni Chong. Lingid sa aming magkakapatid ng mga oras na yun, binubugbog na naman ng Chong si inay. Parang awa mo na! Tama na, Mario! Kailan ka pa natuto maglihim sa akin, ha? Kailan pa? Maniwala ka! Wala akong inililihim sa'yo! Sinungaling! Akala mo siguro walang makakita sa pagpunta ng anak mo rito. Anong sinabi ng anak mo sa'yo? Saan sila nagtatago ng mga kapatid niya?
Gusto lang mangumusta ni JR. Nagdala lang siya ng pagkain sa akin. Siguro kung ano mga sinumbong mo sa kanya, no? Ano? Nagpapaawa ka? Iiwan mo na rin ba ako? Hindi ako nagsusumbong. Nangumusta lang talaga siya. Saan sila nakatira ngayon? Hindi ko alam. Ayaw sabihin ni JR. Ginugulo niyo daw kasi sila kaya lumipat sila ng ibang tirahan. Kahit saan pa sila magtago, mahanap ko rin sila. Bakit ba kasi ginugulo mo pa ang mga anak ko? Lumayo na nga sila eh. Malaki atraso ng anak mo sa akin. Nakalimutan mo na ba? Nakikiusap ako sa iyo. Tigilan mo ng mga anak ko. Mamuhay na lang tayo ng tahimik. Hindi ako papayag na miserable ako habang masaya ang mga anak mo. Dahil sa kanila, nawalan ako ng trabaho. Dahil sa kanila, pinagchismisan ako ng mga taga rito na isa raw akong manyakis. Huwag mo na lang silang pansinin. Wala lang silang magawa sa buhay. Itong tandaan mo, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakagante. Napahagulgol na lang ang inay nang isa pang sampalang pinadapo ni Chong sa pisngi niya. Kahit naririnig ng mga kapitbahay ang nangyayari sa loob ng bahay namin, walang may lakas ng loob na pigilan si Chong dahil takot din sila rito. Wala akong kamalay-malay na inaabangan na pala ako ni Chong at ng mga kasama niya sa pag-uwi ko. Sakto namang ginabi na ako dahil hapon na nang i-deliver ang mga sako ng bigas. Nanggaling pa kasi ang mga yun sa malayong probinsya. Nakakagulat naman po kayo, Aling Dayang. Basta na lang po kayo sumusulpot. Pasensya ka na iho kung nagulat kita. Saan po kayo pupunta sa ganitong oras? Naglalakad-lakad lang ako, kagaya ng dati. Ganun po ba? Ay, mauna na po ako sa inyo. Mag-iingat po kayo. Iho, mas mabuti kung dito ka na lang dumaan sa gawing ito. Ay, mas mabilis po kasi ako makakauwi kung dito ako dadaan pa uwi sa bahay. Inaabangan ka ng Chong mo at ng mga kaibigan niya. May masama silang balak sa'yo. Ho? Paano niyo po nalaman? Maniwala ka, iho. Gusto lang kitang iligtas. Bakit po ang bait niyo sa akin? Dahil alam kong busila kang iyong kalooban. Katulad ng namayapa mong ama. Konting tiis na lang. Mawawala na rin sa landas ninyong magkakapatid ang tinik sa inyong lalamunan. Hindi ko po kayo maunawaan. Balang araw, maiintindihan mo rin ang ibig kong sabihin. Sige na, umuwi ka na sa inyo. Tiyak na hinihintay ka na ng mga kapatid mo. Nang tumalikod ako, tumakbang paalis. Dama ko pa rin ang pagsunod ng titig sa akin ni Aling Dayang. Naalala ko na naman tuloy ang tungkol sa kumakalat na usap-usapan sa kanya. Kahit natagalan ako sa pag-uwi sa bahay, ayos lang. Ang importante ay hindi ko nakasalubong ang Chong. Lingid sa akin habang nagpapahinga na ako sa bahay. Kasalukuyang nagtatalo sina Aling Dayang at Chong. Umalis na kayo! Hindi na darating si JR! Siguro may ginawa ka na namang matanda ka. Kahit kailan talaga, buwisit ka sa buhay ko eh. Dahan-dahan ka sa pananalita mo. Baka bumalik sa'yo mga lumalabas sa bibig mo. Ano ka mong matanda ka? Akala mo naman hindi ka tatanda. Sa bagay, baka nga hindi ka na umabot sa ganitong edad ko. Ang dami mo bang sinasabi? Hoy, kung ayaw mong malintigan, sabihin mo kung saan nagpunta si JR. Sinabi ko na wag dito dumaan dahil inaabangan niyo siya. Ikaw talagang matanda ka? Pakialamera kang masyado ha? Sa galit ni Chong itinulak niya si Aling Dayang. Sumadsad naman ang matandang babae sa lupa. Nang akmang lalapitan pa siya ni Chong, pinigilan na siya ng dalawa niyang kasama. Niyaya na rin siya ng mga ito na umuwi na sila. Bago pa kasi sila nag-abang sa lugar, nakainom na silang tatlo.
Ni wala man lang sa mga kasama ni Chong ang lumapit kay Aling Dayang para tulungan itong tumayo. Nakakailang hakbang na ang tatlo nang mag-angat ng mukha si Aling Dayang. Tsaka gumuhit ang imbing ngiti sa labi. Ilang sandali pa, tumayo na rin siya at saka pinagpagan na dumihang damit. Pagdating sa bahay, naabutan ni Chong ang inay na naghihintay sa kanya. Mabuti naman maaga kang nakauwi ngayon. Paano hindi maagang makakauwi? Sinira na matandang yun ang plano ko. Sino matanda? Eh di ang matandang hukluban na yun. Si Aling Dayang ba ang tinutukoy mo? Anong ginawa mo sa kanya? Wala akong ginawa sa kanya. Pasalamat nga siya eh. Napigilan ako ng dalawa eh. Sana naman wala siyang gawing masama sa'yo. Ano naman ang magagawa ng matandang yun ha? Hindi mo ba alam ang tungkol sa kumakalat na balita tungkol sa kanya? Naku! Huwag ka nga magpapapaniwala sa mga naririnig mo sa mga taga rito. Hindi totoo ang sinasabi nila tungkol sa matandang yon. Hindi totoo. Kung totoo, di sana nung unang paghaharap pa lang namin gumanti na siya. Baka pinalampas lang niya yung una. Sana hindi mo na lang siya pinatulan. Tumahimik ka na nga. Naririndi na ako sa iyo. Lalo mo lamang pinapainit ang ulo ko . Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Ang mabuti pa, ipagtimpla mo na lang ako ng kape. Oo, sige. Teka lang. Hindi na maalis-alis kay inay ang sinabi sa kanya ng Chong. Ilang araw din nalaman yun ng isipan niya. Ilang beses din sumagi sa isip niya na puntahan si Aling Dayang sa tinitirhan nito. Pero lagi siyang pinangungunahan ng takot dito. Nang lumipas ang isang linggo, tuluyan na rin naman yun nawala sa isipan ni nanay. Lalo't naging abala na siya sa paglalabada. May ilang gabi ring nakikita ko si Aling Dayang sa balintataw ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero tila meron yung ipinapahiwatig. Minsan ginabi ko sa pag-uwi. Nagbabaka sakali ako na makita ko si Aling Dayang na naglalakad na naman sa gabi. Pero ni anino nito ay hindi ko namataan. Isang araw na wala akong pasok, naisipan kong puntahan ng inay. Nagulat ako nang madatnan ko siyang may pasa, putukan labi at halos hindi na makadilat ang isang mata. Hanggang ngayon po pala sinasaktan pa niya kayo? Nay naman, bakit po kayo pumapayag? Hindi naman sinasadya ng Chong mo . Lasing lang siya. Huwag niyo na nga po siyang ipagtanggol. Maawa naman po kayo sa sarili niyo, Nay. Walang dapat sisihin kundi ako. Mabuti pong sumama na kayo sa akin. Iwan niyo na po si Chong. Hindi ko yun magagawa. Walang mag-aasikaso sa Chong mo. Sinasaktan na nga kayo ng taong yun . Kapakanan pa rin niyang iniisip niyo. Maiintindihan mo rin ako kapag may asawa ka na. Kapag nagkaroon po ako ng sarili kong pamilya, magiging katulad ako ni Itay. Hindi ko tutularan si Chong. Ang mabuti pa umalis ka na. Baka kasi abutan ka pa ng Chong mo dito. Matagal ka na niyang hinahanap . Hindi po ako natatakot sa kanya. Mabuti nga na magpang-abot kami dito . Gusto mo talagang magpatayan kayo sa harapan ko, ha? Iwan niyo na po kasi ang Chong. Sumama na po kayo sa amin. Namimiss na po kayo ng mga kapatid ko. Namimiss ko rin naman sila pero kasi… Kasi ano? Mas mahal niyo si Chong kaysa sa amin? Hindi naman sa ganun. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Mula po ngayon, hindi na ako makikialam pa sa inyo. Nakakasawa na rin po kasing lagi makiusap sa inyo . Napatungo na lang ang inay sa mga sinabi ko. Hindi na rin ako nagtagal pa. Umalis na rin ako mabigat ang dibdib. Nag-focus na lang ako sa trabaho ko at sa mga kapatid ko. Dahil sa pagiging abala sa trabaho, hindi ko na malayan na mahigit 1 buwan na pala mula nang huli kong makita ang inay. Sa loob ng 1 buwan na yun, wala kaming kamalay-malay na mga kapatid ko na may nangyayari na pala kay Chong. Dinapuan ito ng matinding sakit hanggang sa maratay na lamang siya sa higaan. Nang minsan maaga akong nakauwi galing sa trabaho,
Laking gulat ko na naroon ang inay. Mas lalo siyang pumayat nung huli ko siyang nakita. Nangangalumata na rin siya tanda ng hindi pagkakatulog. Nay, ano pong ginagawa niyo rito? Paano niyo po natuntutong tinitirhan namin? Nagtanong-tanong lang ako sa mga nakakakilala sa'yo. Kumusta na po kayo? Ayos naman ang lagay ko. Kaya lang ang tiyong mo eh. Malala ng lagay niya. Ano pong ibig niyo sabihing malala na ang tiyong? May 2 linggo na siyang nakaratay sa higaan. Sumaglit nga lang ako dito. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. Pinatignan niyo na po ba siya sa doktor? Hindi pa. May albularyo nang tumitingin sa kanya. Ano po bang sakit ni Chong? May palagay akong kinukulam ang tiyong mo. Sino po kaya may gawa nun sa kanya? Isa lang ang naiisip ko. Si Aling Dayang. Siya lang ang may motibo para gawin yun kay Mario. Sasamahan ko na po kayo sa pag-uwi. Gusto ko rin pong makita ang Chong. Salamat. Kailangan ko talaga ngayon ng masasandalan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kahit pagod sa maghapong trabaho, sinamahan ko pa rin si inay pauwi ng bahay namin. Nagbilin lang ako sa mga kapatid ko na wag nang lalabas. Pagdating sa bahay namin, nasa bukana pa lang ako ng pintuan. Naamoy ko na ang masangsang na amoy. Tila yung nabubulok na laman. Hindi ko maiwasan na magtakip ng ilong at sandaling sumagap ng hangin sa labas ng bahay. Ang inay naman dumiretso na sa kwarto nila. Sumunod naman ako at doon ko nga nadatnan ng matandang albularyo. Ang tiyong naman ay nakahiga lang sa papag na may manipis na sapin. Napansin ko agad ang mga sugat na may nana sa buong katawan nito. Sobrang payat na rin ito. Hindi ko maiwasan na maawa. At lahat ng galit ko ay natunaw na parang yelo. Narinig kong sinabi ng albularyo kay inay na kailangan nilang mahanap ang taong may gawa nun kay Chong. Kailangan humingi sila ng kapatawaran sa kung anumang nagawa ng Chong dito. Pero sinabi ng inay na wala na sa dati nitong tinitirhan ng matandang babae at walang makapagsabi kung nasa na ito. Anong gagawin natin, JR? Ayoko mamatay ang tiyong mo. Hindi ko kakayanin. Kailangan niyo pong magpakatatag, Nay. Nandito pa naman kami mga anak niyo. Ganun ba talaga kalaki ang galit na matandang yun sa tiyong mo para gantihan ng kulam? Baka naman po may magagawa pa ang albularyo. Manalig na lang po tayo sa may kapal. Narinig mo naman ang sinabi ng albularyo. Yun lang ang paraan para makaligtas ang tiyong mo. Kailangan natin mahanap ang matandang yun. Magtatanong-tanong po ulit ako sa mga kababaryo natin. Susubukan ko din pong hanapin si Aling Dayang. Baka naman po hindi pa siya nakakalis ng baryo natin. Naisip kong baka karma na ang nangyari kay Chong dahil sa dami ng ginawa niyang kasalanan. Sa kabila ng mga ginawa nito, mas nanaig pa rin sa akin ng awa. Kinausap ko din ng mga kapatid ko na bumalik na kami sa bahay namin. Pero ayaw nila, lalo na si Ira na hanggang ngayon ay may trauma pa rin sa nangyari. Kaya kahit hirap sa pagparoot pa rito, sinasamahan ko pa rin ang inay sa bahay namin. Kumusta po ang Chong? Lalong lumalala ang kalagayan niya. Lalo din siyang pinahihirapan. Wala po akong pasok sa trabaho bukas. Susubukan ko pong hanapin si Aling Dayang. Tsaka hindi rin tayo nakakasiguro na patatawarin niya ang tiyong mo. Susubukan ko pa rin po. Alang-alang po sa inyo. Salamat anak ha. Sa kabila ng pagkukulang ko sa inyo ng mga kapatid mo, nandito ka pa rin sa tabi ko. Hindi ko naman po kayo matitiis eh. Nagkape lang ako at umalis na rin ako ng bahay. Baon ng pag-asang sana may magandang resulta sa paghahanap ko kay Aling Dayang. Sa paghahanap ko nakarating na ako sa kabilang baryo. Balak ko na sanang bumalik dahil hapon na rin naman. Pero nang napadaan ako sa umpukan ng mga kababaihan,
Narinig kong pinag-uusapan nila ang tungkol sa matandang palaging naglalakad sa alanganing oras. Biglang kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Agad na sumagi sa akin na baka si Aling Dayang ang pinag-uusapan nila. Lumapit ako sa kanila at magalang na nagtanong kung saan ang bahay ng taong pinag-uusapan nila. Itinuro nila sa akin ang isang daan kung saan di umano nakatira ang sinasabi nilang matandang babae. Malayo na yun sa karamihan at malapit na rin sa sunod na baryo na tanging maiksing tulay lang ang nagdudugtong. Kahit may kaba, nilakasan ko na lang ang loob ko. At akma na sana akong kakatok sa may pinto nang bumukas yun. Inuluwa nun si Aling Dayang na blanko ang ekspresyon ng mukha. Aling Dayang, mabuti naman po at nakita ko na rin kayo. Anong ginagawa mo rito? May sadya po kasi ako sa inyo eh. Tungkol ba sa asawa ng nanay mo? Oo. Tama po ba na kayong kumukulam sa kanya? Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Lahat na ng masamang pag-uugali nasa kanya na. Nakikiusap po ako sa inyo. Bawiin niyo na po ang kulam niyo sa kanya. Pasensya ka na, iho. Pero hindi kita mapagbibigyan sa gusto mo. Kung kinakailangan pong lumuda ko para lang bawiin niyo ang kulam kay Chong. Dapat nga matuwa ka pa sa nangyayari sa kanya. Mawawala na ang taong gumawa ng masama sa iyo at sa mga kapatid mo. Matagal ko na pong napatawad ng Chong. Alang-alang kay inay. Napatawad na kaya siya ng mga kapatid mo? Hindi ko po alam. Pero naniniwala po ako na balang araw mapapatawad din nila ang Chong. Umuwi ka na. Hindi ko na mababawi ang sakit na ibinigay ko sa kanya. Ngayong linggong darating, tuluyan nang mamamatay ang Chong mo. Hanggang doon na lang ang buhay niya. Hindi po kakayanin ng inay ko kapag may nangyaring masama kay Chong. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Bawiin niyo na po ang sakit na ibinigay niyo kay Chong. Paulit-ulit ako nagmakaawa kay Aling Dayang, pero tiningnan lang niya ako. Walang emosyong mababakas sa mukha niya. Nang isara niya ang pinto ng kubo, wala akong nagawa kundi umalis na lamang sa lugar na yon. Gabi na nang makauwi ako sa amin. Agad akong sinalubong ng inay at tinanong kung bakit ako ginabi. Natagpuan mo ba si Aling Dayang? Opo. Sa kabilang baryo po siya nakatira ngayon. Talaga? Ano? Napakiusapan mo ba siya? Gagaling na ba ang Chong mo? Hindi po niya babawiin ang sakit ay binigay niya kay Chong. Wala na po tayong magagawa pa. Hindi maaari. Kailangan niyang bawiin ang kulang. Sabi po niya, hanggang linggo na lang daw po si Chong. Samahan mo ako sa kanya, JR. Ako ang kakausap sa kanya. Sige na. Ilang beses na po ako nagmakaawa sa kanya. Halos lumuhod na po ako. Pero hindi na daw niya babawiin ang kulam. Ako nga ang kakausap sa kanya. Baka sa akin siya makinig. Babae din siya. Maiintindihan niya ako. Sige po, sasamahan ko po kayo. Kinabukasan nga sinamahan ko ang inay kung saan nakatira si Aling Dayang. Bago kami umalis, nagbilin muna ang albularyo na kailangan na naming mapakiusapang bawiin na ang kulam sa matandang babae. Dahil kung hindi, anumang sandali ay babawian na ng buhay si Chong. Nadatan namin si Aling Dayang na nagwawalis na sa labas ng kubo niya. Huminto siya nang makita kaming papalapit ng inay. Bakit pa kayo bumalik? Buo na ang desisyon ko. Wala na kayong magagawa pa. Aling Dayang, nagmamakaawa po ako sa inyo. Bawiin niyo na po ang sakit ng asawa ko. Lahat po gagawin ko. Gumaling lang si Mario. Lahat kaya mong gawin para lang sa lalaking yon? Hindi ka ba nahihiya sa harapan ng anak mo, Carissa? Lahat gagawin mo para sa taong abusado at nananakit. Pero pagdating sa mga anak mo, wala kang magawa para mabigyan sila ng magandang buhay. Mahal ko po si Mario. Hindi ko po kayang mawala siya. Babae din po kayo. Alam ko naiintindihan niyo ako.
Hindi kita naiintindihan. Kailanman, hindi ko maiintindihan ng mga babaeng katulad mo na kayang ipagpalit ang mga anak para sa ibang lalaki. Kung hindi niyo po pagagalingin ng asawa ko, baka pagsisihan niyo kung bakit niyo kinulam si Mario. Ipagkakalat ko ang lihim ninyo. Ang ginawa niyo. Huwag mo kong takutin, Carissa. Hindi ang gaya ko ang natatakot sa banta ng isang makasariling babae. Wala po kayong alam tungkol sa akin kaya huwag niyo akong husgahan. Kung ganon, umalis na kayo. Baka ikaw ang magsisi sa pagpunta rito. Hindi ako aalis hanggat hindi mo binabawi ang kulam kay Mario. Talagang sinusubukan mo ko, ha? Biglang dumilim ang paligid kasabay ng malakas na hangin. Tila umuugong pa yun. Nang tingnan ko si Aling Dayang, nagmukha siyang matandang bruha sa paningin ko. Nililipad kasi ng hangin ang mahaba niyang buhok. Madilim din ang kanyang aura. Matalim din ang pagkakatitig niya kay inay. Bigla akong nakaramdam ng takot na baka kung anong gawin niya kay inay. Nilapitan ko si inay at saka niyakap. Todo din ang pagmamakaawa ko kay Aling Dayang na huwag niyang sasaktan ang inay ko. Bigla na lang huminto ang malakas na hangin. Bumalik sa pagiging kalmado si Aling Dayang. Ang inay naman ay nanginginig sa takot habang nakasiksik sa akin. Huwag niyo pong sasaktan ng inay. Siya na lang po ang magulang namin. Ayokong maulila ang mga kapatid ko. Napakaswerte ng nanay mo sa'yo. Sana naman magbago na siya at mas mahalin na niya kayo magkakapatid. Umalis na kayo rito at wag nang babalik pa. Teka lang, Aling Dayang. Wag mo muna Umalis kami. na tayo, Nay. Wala na tayong magagawa pa. Tanggapin na lang natin ang kapalaran ni Chong. Anong tanggapin? Tanggapin na mamamatay ng tiyong mo? Palibhasa kasi, wala kang amor sa kanya. Kaya ayos lang sa'yo na mamatay siya. Baka nga natutuwa pa kayo ng mga kapatid mo eh. Kita mo nga, hanggang ngayon hindi pa rin sila bumabalik sa bahay natin. Ni ayaw nila akong damayan sa sitwasyon ko. Hindi ko po sila pwedeng pilitin. Alam niyo naman pong nangyari noon. Ang sabihin nyo, hindi nyo talaga ako minahal bilang nanay nyo. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Mahal namin kayo. Pwes, hindi ko maramdaman ang sinasabi mong pagmamahal. Hindi niyo po nararamdaman dahil gusto niyo. Kami mga anak niyo ang lagi na lang iintindi at uunawa sa inyo. Tama lang dahil nanay nyo nga ako. Hindi agad umalis ang inay sa labas ng kubo ni Aling Dayang. Naghintay pa siya kung lalabas pa ang matanda. Kahit anong pakiusap ko, hindi ko siya makumbinsi na umalis na kami sa lugar na yon. Natakot lang siya nang biglang may lumabas na malaking itim na aso sa likod ng kubo. Umaangil yon. Habang walang tigil ang pagtulo ng laway sa bibig. Kahit nakakatakot ang aso, alam ko wala naman siyang balak saktan kami. Gusto lang marahil nitong umalis na kami sa labas ng kubo ni Aling Dayang. Pagdating sa bahay, nadatnan namin ng tiyong na naghihingalo na. Inuuod na rin ang sugat nito. Ni hindi na magawang lumapit ng albularyo na gumagamot dito. Sa tenga nito may lumabas pang malaking alupihan. Napatili pa ang inay sa matinding sindak sa nakita. Araw ng linggo. Hindi pa man sumisikat ang haring araw. Binawian na ng buhay si Chong. Hindi rin napaglamayan ang kanyang katawan. Dahil kinailangan itong ilibing agad. Dahil sa masangsang na amoy na lumalabas sa katawan nito. Binalikan pa ng inay at ilang kamag-anak ni Chong ang kubo ni Aling Dayang. Pero hindi na nila nadatnan na matandang babae doon. Wala rin tigil ang pagtangis ng inay mula nang mawala si Chong. Bigla tuloy sumagi sa akin ang mga sinabi ni Aling Dayang nung puntahan namin siya noon. Hindi ko patatawarin na matandang magkukulam na yon. Kahit saan siya magtago, hahanapin ko siya. Tama na po, Nay. Huwag niyo na pong sumbutan ng mga kapatid ko.
Kaya lalong lumalayo ang loob nila sa'yo eh. Wala pa rin siyang karapatan na kulamin ng tiyong mo. Kagaya ng wala siyang karapatan na saktan ka at abusuhin ng mga kapatid ko. Kaya ba hanggang ngayon galit pa rin kayo kay Mario? Kaya hindi dumalo ang mga kapatid mo sa libing ng tiyong mo? Dahil galit pa rin sila sa kanya? Pinatawad ko na po si Chong. Pero hindi ko po pwedeng pilitin ng mga kapatid ko na magpatawad kaagad. Mga ingrata talaga ang mga kapatid mo. Mga walang utang na loob. Hindi man lang nila inisip ang mga kapatihan ni Mario nung dito pa sila nakatira. Tama na po, Nay. Huwag niyo na pong sumbatan ng mga kapatid ko. Kaya lalong lumalayo ang loob nila sa'yo eh. Totoo naman. Ngayon mag-isa na lang ako. Wala nang tiyong niyo. Suko na rin ako sa inyo. Tama nga ang sinabi ni Aling Dayang. Masyado kayong makasarili. May gusto pa sanang sabihin ng inay pero mabilis na akong tumalikod. Ayoko kasing makita niyang tumutulo ang luha ko. Naaawa ko sa mga kapatid ko na hindi man lang magawang mahalin ng sarili naming ina dahil mas mahal niya ang kanyang asawa. Iyon na rin ang huling beses na dinalaw ko ang inay. Ang balita ko, hinahanap pa rin daw nito si Aling Dayang. Nais daw nito mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng asawa. Naiiling na lang ako kapag nakakabalita ako ng tungkol sa mga ginagawa niya. Sa kasalukuyan, wala na kami sa dati naming tinitirhan. Nakahanap kasi ako ng mas magandang trabaho sa kabilang bayan. Tapos na rin ang pag-aaral si Lily at Ira. Si Santi naman, kasalukuyan nag-aaral sa isang eskwelahan na tumatanggap sa mga katulad nito na may espesyal na pangangailangan. Sa ngayon sa mga kapatid ko nilang ibinubuhos ang atensyon ko. Gusto kong iparamdam sa kanila na sila ang prioridad ko. May mga pagkakataon na dinadalaw ko pa rin ang inay. Pero tuluyan nang lumayo ang loob nito sa amin dahil sa pag-aakalang inabandona namin siya. Sa paglipas ng mga taon, ang nangyari kay Chong ay naging usap-usapan pa din sa baryo namin. Isang pangyayari na mahirap paniwalaan na dahil sa kulam, pero totoong nangyari. Wakas. Tama na po, Chong. Bakit niyo po sinasaktan ng kapatid ko?